Mga Pag-ibig members, isa sa katanungan tungkol sa Pag-ibig Safe Loan. Maari ba o pwede bang mag-apply sa Pag-ibig Safe Loan yung mga merong existing na NPL or multi-purpose loan kay Pag-ibig o yung tinatawag natin na short-term loans? Well, atin yang sasagutin. Pangalawang katanungan, no, kung ang Pag-ibig Safe Loan ay ibabawas ba kung meron mang balanse na existing short-term loans or NPL kay Pag-ibig. Well, lahat ng yan ang ating tatalakayin. So, una sa lahat, sa katanungan na pwede bang mag-avail, pwede bang mag-apply sa Pag-ibig Safe Loan ang mga merong existing na short-term loans or NPL, multi-purpose loan kay Pag-ibig? Ang kasagutan, yes. Pwede po, no? Ayon po sa panuntunan o guidelines ng Pag-ibig Safe Loan ay depende, no, sa available funds at sa patakaran na ang kabuuang balanse ng iyong short-term loan kasama ang NPL ay hindi dapat lumagpas sa 90% ng iyong kabuuang regular saving o total accumulated value or TAV, mga kablags. So, ang malinaw lang talaga dito, yes, pwede, pero dapat hindi lumagpas sa 90% ng inyong total accumulated value or TAV or savings na tinatawag. Well, pangalawa na katanungan, mahalaga din po ito kasi marami ang mga nadismaya dito na ibabawas ba, no? Babawasan ba yung safe loan mo na amount doon sa balanse sa existing na multi-purpose loan o short-term loan kay Pag-ibig? Ang kasagutan, oo, ibabawas po yan, no? So, huwag kayong magtaka na, no, na marami ang nakatanggap lang ng 1,500 pesos, 200 pesos, 5,000 pesos. Kasi nga, kung meron kayong existing na short-term loan or NPL kay Pag-ibig, ibabawas po ang inyong maximum amount for safe loan. So, paano nga ba mag-compute? Mahalagang malaman nyo, no, kung pasok ba sa 90% ang inyong TAV kay Pag-ibig o savings. Well, paano ito mako-compute? Simple lang, no? Ang gagawin nyo po, yung total savings ninyo, i-times nyo lamang po sa 0.90. Ang resulta niyan ay ang maximum eligible amount ninyo, mga kablags. So, para po malaman nyo ang iyong total savings, makikita nyo naman yan sa inyong contribution doon sa virtual Pag-ibig portal. So, tingnan nyo po. Tapos, i-times nyo po sa 0.90%. Tapos, yun na yung, ang resulta, yun na yung eligible na maximum safe loan amount ninyo. At kung magkano man yon, ibabawas po yun sa balanse ng iyong short-term loan and NPL loan. Tapos ang matitira, yun yung net proceed. Ibig sabihin, yun yung makikredit sa iyong loyalty ATM card, mga kablags. So, ayun ang katotohanan, sana po malinaw po yan para hindi kayo madismaya. Kaya bago kayo mag-apply sa Pag-ibig Safe Loan, uulitin ko ulit, kung meron kayong existing na short-term loan, wag na kayo, no? Wag na kayong mag-apply sa safe loan. Lalong-lalo pa yung mga 3 months, 5 months pa lang nagbabayad sa kanilang short-term loan or NPL. No, wag na kayong mag-safe loan. Dodoble ang sakit sa ulo nyo, madidismaya pa kayo. Okay? Hanggang 10,000 pesos po ang amount niyan. Then, ang application hanggang September 8, 2026 na meron pong 5.95% annual interest. Kaya naman, mga Pag-ibig members, mga vlogs, ang inyong comment at reaction sa balitang ito, ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Maraming salamat sa pagtutok. God bless. Mag-ingat ang lahat.